Di ba? Why? Kasi siguro nabasa niyo yung accountable, no? Ayaw na. Kasi sa Hebrews chapter 1, pagpapasahin mo po yun, sa dulo noon, and you will face judgment. Haharap ka sa Panginoon. At muli, tatanungin, ano ba talaga ang ginawa mo? Yung bang gift na binigay sa iyo ng Panginoon ay ginamit mo? So it's important for us to understand that we are accountable. If you are now saying you have the Holy Spirit, I will remind you that you are accountable today, tomorrow, and forever. The Holy Spirit will not stop knocking in your heart, or I could say, convicting us. Hanggat hindi mo ginagawa ang pinapagawa ng Panginoon, due to the calling na tinawag sa iyo ng Panginoon. Mamaya po, pag binasa natin yung pong konteksto po, yung binigay ni Pastor Agon, makikita nyo na kung gusto mong maging mabuti at maayos na simbahan, hindi pwedeng hindi ka kumilos. At hindi mo pwedeng hindi maunawaan na kaakibat ang banal na Espiritu sa pagkilos. So sabi po dyan, so then, each of us will give an account of himself to God. Wala po ditong padri-padrino. Ano po, halimbawa, sina Pastor Agon, umakyat na sa langit. No. Tapos, kaharap na ang Panginoon. Tatanungin, wait lang po, God, yung bishop po namin nandun lang sa likod, pwede po bang tawagin? Parang immigration. Immigration lang. Immigration lang. Kasi bakit? Para tanungin, di ba Bishop, ginawa naman namin ito. Di ba naging part naman kami ng Kalamba Pastors Alliance? But that is not the deal. The deal is, we will be accountable, ikaw mismo ang haharap sa Panginoon. So ngayon, gusto niyo po ba ang Holy Spirit? Amen. Amen. Thank you, Lord. Kasi nga, kung hindi mo gugustuhin ng Holy Spirit, ngayon pa lang, tigilan mo na ang pagiging Krista-Kristan mo. Meron tayong kanta dati. Ewan ko kung natatandaan nyo. Ako ay born again. Ikaw ay born again. Tayong lahat ay yan, ulit. Ako ay born again. Ikaw ay tayong lahat ay sana nga. Maraming confessing Christian, but not doers of the Word of God. Romans 14, 17, and 18, for the kingdom of God is not a matter of eating, drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who served Christ in this way is pleasing to God and approved by men. Ito po yung sinasabing favor from God and favor from men. Hindi po ganun kadali ang pumunta at mangaral ng salita ng Panginoon. Hindi po ganun kadali magpundar ng isang iglesia na pinagkakatiwala ng Panginoon. I always hear it to Pastor Agon na naniniwala siya na talagang ang inilalagay ng Diyos sa bawat simbahan ay ang mga kalalakihan. I agree. Pero merong mga kalalakihan na ayaw sumunod sa panawagan. Kaya ang mga kababaihan, sila yung naninindigan. Nakakalungkot. We as a true Christ believer and follower, we are Christ believer, Bible-based, led by the Spirit of God. Dapat po mas lalo nating maintindihan yung lalim ng pagkatawag ng Panginoon. Anyone who does not understand the Word and the calling of God, ang tawag po dito ay foolishness. Nakakalungkot, masakit pakinggan. Ayokong Tagalogin, English na lang. Kasi medyo masakit po. Kaya sabi po dito, sa Timothy, ayan. Sabi po sa Timothy, 2 Timothy 1:6, for this reason I remind you to fan in the flame of the gift of God, which is in you through the laying of
my hands. Yung pong sinasabi dito at inire-remind sa atin patungkol dito kay Timothy, sabi ng Apostol Pablo, na kayo ay magpaypayan, magbantayan. Lahat ng tumanggap ng apoy ng banal na Espiritu, meron kasi nagsasabi, aandap-andap na. Meron naman yung iba, mamamatay na yung apoy. At meron naman iba, ang laki-laki ng apoy. At ang nakakalungkot po, pagdating sa konsepto ng simbahan, yung mga malalaking apoy, minsan sila pa yung hindi tumutulong doon sa mga maliliit ang apoy. At pinapabayaan. Nagpapasalamat ako sa Kalamba Pastors Alliance. Wala silang pinipili, maliit na simbahan, malaki simbahan, welcome po. Basta kayang tulungan. Why? Ito yung sinasabi, fan the flame. Diba? Yung iba pinapaypayan nga para ano? Para mamatay. Laksa mo yung paypay na mamatay ng apoy na hindi na natin makita sa church yan. Ang totoo pong ibig sabihin is tayo po ay magpalakasan. Palakasin natin yung apoy ng bawat isa na regalo ng banal na Espiritu. At napakahalaga po na, and this will lead us to serve through gift-based ministry. Kung ano yung mga gift na meron ka, yung iba kasi hindi alam kung ano yung gift. Ang alam lang nila, yung gift na mapapakinabangan on their own. Pero ito po ay kanina nung binasa natin, ito po ay bigay ng Holy Spirit, one Spirit. Di ba po? Sabi po dyan, if we would continue to walk in the Spirit of God, ito po yung makikita natin. Yan. Sabi po dyan, ito po yung, simula dito yung magiging kabuuan ng Ephesians chapter 4, verse 1. Sabi dito, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling. Hindi pastor ang tumawag, hindi ko sino man ang tumawag, ang banal na Espiritu, ang Panginoon, ikaw ay tumanggap ng kapangyarihan sa banal na Espiritu, meaning the Lord and the Holy Spirit called you. Be worthy of it. Maging totoo po tayo sa pagtawag na binigay sa atin. You have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. This one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. Lahat na talaga para kay Lord. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. Ano po yung kahalagahan na meron tayong regalo na nagmumula sa Panginoon? This is what we learn and study. Yung gifts na binigay po ng banal na Espiritu sa atin, mamili na po kayo kung alin yung gusto nyo dyan. Malamang meron kayo na hindi lang isa, hindi lang dalawa, pwedeng nagtataglay ka ng higit na regalo ng banal na Espiritu. So, ito po yung sinasabi dito, that we must be worthy of our calling. Ano yung pagkatawag sa'yo? Tama ba yung pagkatawag at tama ang pagkagamit? Because sometimes, akala natin, tinawag tayong mag-song lead. Ayun naman pala, ikaw ang nagsisimula ng kaguluhan sa worship team. Naghihiwa-hiwalay sila kasi nga, kala mo tinawag ka doon. Mali naman pala yung gift na nasa iyo. Kung bakit po nagkakagulo-gulo sa Corinth? Kasi dahil din po sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaisa. And this is important. We are talking in one spirit now, we are talking in one body. Na tumanggap ng regalo mula sa banal na Espiritu. For sure, si Pastora Gold, she knows kung sino yung mga may gifts. Tama po ba? At huwag mong i-oppress. Kung kailangan magamit, paggamit.
Hindi po natin kailangan maging insecure. Bakit mas magaling siya sa akin? Eh kung talaga naman mas magaling siya, bakit mo pa uupuin na lang at hindi mo pagsasalitain? At hindi mo pakikilusin? Di ba? Hindi naman ikaw nagbigay ng gifts na meron siya. Gusto niya lang gamitin. Di ba po? Sa mga simbahan, siguro familiar sa inyo to, na imbis na purihin, itaas, give the glory due to the person, ay inaagaw natin at ayaw natin silang makitang kumikilos at ginagamit ng Panginoon. Ang isang taon, sabi nga nila, kung narinig ko sa mga matatandang pastor, wala naman dito, no? At mga bata pa, ang mga pastor na pastor sa Alliance. Sabi nila, sa mga nag-i-start, Pastora Gold, sa mga nagsisimula, those who start a ministry 1 year to 5 years, ayan po yung pinaka-delikadong stage. Kasi akala mo, pagdating ng ika-5 taon, okay na, pwedeng dyan mag-collapse. Pero, kung tama ang pagkatawag, kung tama ang gifts na natanggap at ginagamit ng tama, I believe it will continue. At totoo nga, it will come to pass. The prophecy, the prophetic word kanina, that this church will be ascending missionary church. At walang nag-amen. Uulitin ko, this church is ascending missionary church. Amen. Di ba? Yung kahit hindi na ganito nakiki-amen din. Sige, pwede na rin. Kasama na rin kayo sa ipapadala ng Panginoon. Basta malaman lang, ano ba talaga yung gifts na meron ka? Gamitin. At huwag itago. Why? Again, uulitin ko, you will be accountable sa Panginoon. You will face God and God will account you in every gifts that you have. Kung hindi mo alam, alamin mo na ngayon. 27 yan. Di ba? Ayoko masyadong maging dogmatic pagdating po sa mga ganitong salita. Ito yung ay iniiwasan ko lang. But the Word of God says truth. At sabi ng Panginoon, if you will know the truth, you will be free. Magiging malaya tayo. Pero hindi po doon natatapos. Akala natin yun lang yun. Sa mga sumusunod sa Diyos. Only those who obey God are the true free people who follow Jesus Christ. Hindi po lahat ay naiintindihan ang pagkatawag sa kanila ng Panginoon. After the pandemic, 1 year after the pandemic, marami na pong nag-suicide na pastors sa USA. Uti-uti silang nagsi-suicide. Why? They miss to understand their callings. Kaya po napakahalaga para po maintindihan natin, no? So sabi po dito, as we continue dun po sa mga verses na binabasa natin, sabi diyan, so Christ Himself gave the apostles, the prophet, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip His people for the works of service, so that the body of Christ may be built up. Diba? Yung pinakanta natin kanina, this is your church, God built it. Diba? Ang Diyos ang nagtatag ng simbahan, walang pwedeng sumira sa simbahan, at sino mang sumira sa simbahan ay sisirain ng Diyos. Hindi po yun warning. Yun po ay pag sinubukan yung sirain ang simbahan, sisirain din kayo ng Diyos. Kaya nawa po ay walang magtangka na sirain, paghiwa-hiwalayin, i-divide ang Church of God. Kasi mananagot po sila sa Panginoon. And I believe wala po dito sa Church of Hope naman. Amen? Wala po dito nun. Until we all reach unity in faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measures of the fullness of Christ. Kanina po sabi ko, one Spirit. Nagsimula tayo sa Spirit. How you understand that you receive the Spirit and the gifts.
pumunta tayo sa katawan, yung pagkakagamit sa atin, paano tayo gagamitin ng Panginoon in all aspects of the gifts na nireceive po ng bawat isa. Ngayon po, ito po yung hope. One hope. Ano yung one hope po dyan? Yung maturity po ng bawat isa. Sige, diretso mo na doon. Sabi po dyan, then we will no longer be ulitin natin ito sa mga taga-church sa Pope. Again, basahin nga po niyo yung nakapulat, may guhit. 1, 2, 3, go. Then we will no longer be infants. That is the hope. Ito po yung pag-asa na pag tayo po ay nagpagamit sa Panginoon, gamit ang mga regalo na binigay ng Panginoon, we will grow mature. Yung sinasabi nyo na unity lang, hindi lang basta unity ang mangyayari sa inyo. Kayo ay mapupuno ng pag-asa, kagaya ng sinabi kanina, it was also prayed and prophesied that people will come here. Souls will come here. At ang narinig ko, hindi hundreds, thousands. Parang ayaw tanggapin ng mga taga-church sa Lord. Para kontento na lang sila sa 7 o kaya 5 na lang, Lord. Again, I will say it again, that this church will receive thousands of souls. Sabi dyan, then we will no longer be infants. Nawa po ito yung maging pag-asa nyo, na hindi kayo mananatiling mga baby, pinapamper ni Pastor Agol. Kada punta nyo dito, papatang kayo ng diaper, pupulbuhan kayo. Baby face lang. Diba? Baby face. Baby face lang daw sila. Baby face lang. Yan, diba? I agree. Ano daw yung mga infants? They are tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of the people in their deceitful scheming. Muntik na. Tama ba? Muntik nang mangyari na madaya at madeceive. Buti na lang at natutunan nila ang tamang pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Kasi kung hindi nila inintindihan totoong salita ng Panginoon, they will not stand now as a church of hope. Amen. Malamang sila yung toss back and forth. O kaya naman, dinadala lang sila, hinihipan lang sila kahit saan makarating. Buti na lang. At nakita rin ng CPA ang kanilang kagalingan bilang isang simbahan. Kaya po napakahalaga na maintindihan natin, no? Sabi ko nga, ako nabitin doon sa 4 and 4 lang eh. Sabi ko, Lord, parang hindi lang naman yun yung kailangan nila. Mas higit na kailangan nila na maintindihan yung tatlong sangay na yun. One body, one spirit, one God. At naniniwala po ako, sabi dito, instead speaking the truth in love, we will grow to become in every respect, the maturity body of Him who is the head, that is Christ. Uulitin ko po, naniniwala ako, at ito yung narinig ko lagi kay Pastor Agol, that they believe in Christ, they are Bible-based church, and they are led by the Spirit. Kasi narinig lang natin minsan, Christ-centered, Bible-based. Pero hindi led ng Spirit. Parang nakakatakot minsan. Nasarili na lang natin na sunuran ang pwedeng masunod pagdating sa simbahan. But praise God for the Church of Hope. Hindi lang sila Christ-centered, hindi lang sila Bible-based, they are led by the Spirit of God. Amen. Pwede mo bang palakpakan natin ang Church of Hope? Nandito rin naman kayo, pumalakpak kayo ha. Kasi ang daming table. Kakain tayo mamaya. Mamaya, hindi makainin itong mga to. For my conclusion, not pwedeng ikaw na naman, pakiklik. Sabi po dyan, Ephesians chapter 4, verse 16, from Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Naniniwala po ako, from one body, one spirit, one hope. Ito po yung kalalagyan ng bawat isa. That you will be joining together. You will be a strong church na itinatag ng Panginoon. And nothing and no one can come against you. Amen? Kaya ngayon pong hapong ito, naniniwala ako sa kapangyarihan ng Panginoon.
At lahat po, alam ko lahat kayo naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. And as I pray, ngayon po, I would like to call yung Pastor Gold and the leaders. We want to pray for you. Gusto namin kayong i-bless sa pamamagitan ng panalangin. At nandito naman yung mga pastor po natin.